So, hindi naman po kumpleto ang ating gawain kung tayo po ay walang pagbibigay. So, tinatawagan ko po ang ating Kuya Victor Cuadro, nasa isip ko. Victor Ritual. Palakpakan naman po natin ang ating buhay ng Panginoon. Amen. Amen. Victor Cuadro, sabi ko. Medyo nabitin yung dati. Idagdag natin yung paano daw tayo mag-grow. Victor Cuadro. Kasi 7 lang yun eh. Idagdag natin pang 8. Sabi nga diyan, kasi natalakay ko dati yung yung mga uri ng pagbibigay. Una, yung make room for more blessings. Gumagawa tayo, nag-invest tayo sa Panginoon. Amen. Para sa ating future, yung life. Sabi nga sa eternal life. Pangalawa, yung honor by giving. Kung paano natin pinaparangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Ito mo yung pangwalo kay tatay, kung paano mag-grow. Enrich your life by giving. Yan, no? Talakayin mo natin yan. Pangwalo ni tatay. Kung paano tayo mag-grow sa pananampalataya. No? Bago pa natin simulan, samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, thank you once again, Lord, sa oras ng Panginoon. Patuloy mo akong ginagamit, Panginoon. Patuloy mo akong binibiyahin, Panginoon, ng iyong sa araw-araw, Panginoon, kung saan ay gagamitin mo na naman ako ngayon, Panginoon, na magayag ng iyong salita, Panginoon. But before you, Panginoon, I ask your forgiveness at maging karapat-dapat ako, Panginoon, na magayag ng iyong salita, Panginoon. Samahan mo ako through your Holy Spirit, Panginoon, at ikaw lamang po ang manguna at ikaw magsalita sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Ay, ito po, no? Enrich your life by giving. Paano ba tayo lumalago? Paano ba nag-enrich yung life natin sa pagbibigay? Next, yun po, hango po sa Proverbs chapter 11, verse 25. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Sa Tagalog po, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din. Yun po, nakasulat na po dito kung paano po mag-reach yung ating pong, paano po tayo mag-grow sa pamamagitan ng pagbibigay. Ayun po, nakasulat, nakamention po sa unang istansa. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Simple lang pala para mag-grow, para tumaba. Anong kailangan? Simple lang, di ba? Para po tayo mag-grow, para po tayo tumaba, sa unang stanza, sabi po ay, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Kailangan lang pala natin magbigay eh. Hindi magbigay na tayo para tayo mag-grow. Sa pananampalataya, para tayo ay magbunga. Ganun na parang kasimple. Magbigay lang tayo at para tayo tumaba. Pangalawa, at siyang dumidilig ay madidilig din naman. Buksan natin po yung dalawa lang. Isa lang pala yung una po is ang kaluluwang magbibigay tataba. Kailangan lang natin magbigay eh. Isa po yun sa sinabi ni tatay kanina, no? Faith become grower and giver. Ang pananampalataya po ay nagsimula sa pananampalataya at ikaw po ay mag-grow sa pagpamagitan ng pagbibigay. Yun po yung una. Pangalawa po ay isang dumidilig ay madidilig din naman. Ano po ba yung ibig sabihin ng siyang dumidilig ay madidilig din naman? Bilang isang mananampalataya po, bilang isang Kristiyano, pinagkalooban po tayo ng kanya-kanyang talent. Pinagkalooban po tayo, pinamanahan po tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang talent. Kung malalaman niyo po yung sa parable ng talent, no? May binigyan ng 1 denaryo, 5 denaryo, 10 denaryo. Yung 10 denaryo, nung binigay ni Jesus Christ, dun sa isang kanyang servant, na doble yung 10 denaryo. Ibig sabihin, lumagok, pinalagok, at siyang po ay pinalagdan ng Panginoon. Pangalawa, yung isang binigyan ng 5 denaryo, talent, binigyan ng 5 talent. Nung pagbalik ni Jesus Christ, kinuha na naman yung talent. Yung 5 talent, ay 10 talent. Kinalagdan din po siya ng Panginoon, natuwa sa kanya yung Panginoon. Sabi niya, ikaw ay mabuting servant. Kinalulugdan kita, sabi ganun. At yung isa, binigyan ng 1 talento. Pagbalik ni Jesus Christ, 1 talento pa rin. Na-maintain na yung 1 talento. Sabi niya, alam mo ba sabi ni Jesus Christ, 1 taong tamad. Hindi ka nararapat sa aking kalihan. Pinuha niya yung 1 talento at ibinigay pa dun sa
10 talento. In real life, logo, pag binigyan tayo ng talent, o sabihin natin sa buhay natin, pinamanahan tayo nating mga magulang, pinamanahan tayo ng kayamanan, well, pag yung po binigay sa inyong kayamanan, pag binigay ninyo yung kayamanan na yun, ano po kaya ang mayayari? Hindi kayo nagawa ng something na diniligan nyo, hindi kayo gumawa ng something na kakaiba para ito ay lumago. Ano po kaya ang mangyayari? Mababankrupt? At yan po ay pinatunayan kung mababasa po ninyo yung huling yung ang tawag ito, yung huling binigay nung, kung maalala naman nyo po yung CEO ng Nokia, founder, CEO ng Nokia, ano po yung huling niyang sinabi? Sabi niya, I did nothing wrong. Sabi niya dito, basahin ko po. Sabi po ng Nokia CEO, in this speech saying this, we did not do anything wrong, but somehow we lost. Wala daw po siya ginawang mali. Minintain niya lang yung kanyang kumpanya. Minintain niya lang niya na gano'n yung kanyang sistema. Ito lang. Ito, business namin. Ito, wala siyang ibinawang, hindi siya nag-aral, hindi niya in-improve yung kanyang skills. Wala po siyang ginawa. Sabi niya, we did nothing wrong. Pero bakit po nabagkrap ng Nokia? Bakit po daan-daang empleyado na wala ng trabaho sa Nokia? Kasi hindi siya nag-improve, hindi siya nag-grow, hindi siya nag-delete sa kanyang kumpanya. Ay, ang mundo po natin, ang bilis. Kailangan, kung ano po yung pag-aaral, dapat mag-aaral din po tayo. Natalo pa ng Vivo, ng Samsung, iPhone. Samantalang, way back 2000, 2003, o 2010, ang number 1 na cellphone is Nokia. Nokia, sumunod yung Ericsson, wala pa yung mga Vivo, Huawei, wala pa yan eh. Pero bakit siya? Kasi nga mininting lang niya. Sabi niya po, at siyang dumidilig, madidilig din naman. Dapat po, meron tayong pag-aaral, meron tayong, hindi po, nagliligpit ka lang ng plato bilang isang Kristyano, nagliligpit ka lang. Dati si Johnny, na ngayon nag-open prayer na si Johnny. Ganun po, dapat tayo mag-improve. Dapat po, na meron tayong pag-grow. Ganun din po sa paraan ng pagbibigay, no? Dati, hindi natin alam. Dati nakikinig lang tayo, nagbibigay lang tayo. Alam natin, nagbibigay lang tayo. Hindi natin alam kung ano yung purpose ng pagbibigay. Kung magkano lang inabot natin. Pero sabi nga dati yung Oscar, lumalago tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Habang tayo ay nakikinig, habang tayo nagsisimba, habang tayo nagbibigay, hindi natin namamalayan. Nasusunod na natin yung kalooban ng Panginoon. Ano ba ang sabi ng kalooban ng Panginoon? Sabi sa Malakay, may ano ba, Pastor Elan, sabi sa Malakay, ito po ay kalooban ng Panginoon, no? Na kailangan natin magbigay ng ating ikasampung utos. Hindi natin namamalayan yung pagbibigay natin, pagdalo natin araw-araw, bigay tayo ng ganito, bigay tayo ng ganun. Sa haba-haba ng pagdating natin sa church, sa haba-haba ng pagbibigay natin sa church, ang nangyayari po is na yung utos ng Panginoon, nakakalugdan na natin. Na glory by glory, nalalaman natin yung nasusustain na natin yung pangangailangan ng church, nakapagbigay na tayo ng buo sa ating kalooban. Ganun po. Kaya, para po tayo lumago, kailangan po natin ang patuloy na pagsamba, patuloy na pag-aaral, at doon po tayo lalago. Sabi nga po dito sa giving is the anchor that holds you through the storm in night. Ang pagbibigay daw po pala ay isang angkla natin, yan po yung isang pinakakapitan natin. Dahil remember po, no, hindi po tayo unang nagbigay. Gamit na gamit ni Tatay Oscar kami na yung John 3:16, no? Ang Diyos po ang unang nagbigay. Ibinigay ng kanyang asan na si engineer? Sabi ko, paparesetting mo si engineer eh. Nawala na si engineer. Sabi ko, kami na in English, no? Engineer, John 3:16 ka, engineer. Ano sabi ko John 3:16? Kinakabahan nila si engineer, no? O, yan si engineer, no? Ang Panginoon po ako nang nagbigay, engineer. Ano ba ang John 3:16? Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ganun po, hindi po tayo ang unang kong nagbigay ang Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya, ay hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po, no? Dapat po talaga, lagi natin isipin na ang Diyos ang unang nagbigay.
At para po sa tayo lumago, kailangan din po tayong magbigay. Sabi naman po dito sa ano? Sabi po sa Isaiah chapter 33 verse 6. Actually, natapos na ito ni tatay kanina. In wisdom and knowledge shall be the stability of the time, of your times, in strength of salvation. The fear of the Lord is his treasure. Ang hirap talaga pag-English, nahirapan nyo, itagalog natin. At magkaroon ng kapanatagan sa inyong mga panahon. Kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kalaman, at pagkatakot sa Panginoon ng kanyang kayamanan. So, kailangan po natin na magbigay para po magkaroon tayo ng enrich, sabi sa atin, enrich your life by giving. Kaya po tayo ay magbigay, para po tayo ay lumago. Space, Panginoon, ang kwarto kung saan ay paano ka namin para malang, Panginoon, at makasama ka namin, Panginoon, sa mga oras nito talagang, Panginoon. Ganun din, Panginoon, ay ang pagbibigay isang uri, Panginoon, ng aming pag-grow, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa biyaya mo, Panginoon, ay pinagpapala, Panginoon. Ganun din ang aming mga kumpanya, Panginoon, na ini-extend mo, Panginoon, para magkaroon ng supply, sustain financially, Panginoon, at magamit, Panginoon, na pagbibigay namin sa inyo at aming kaloob, Panginoon, para ma-extend, Panginoon, kung ano man yung mga gawain mo sa bahay-bahay ng bahagi ito, Panginoon, at magkaroon ng mga kaluluwa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ang pagpapala na binigay mo sa mga kapatid, Panginoon, ay nagagamit sa iyong kalooban, Panginoon, upang patuloy na lumago, Panginoon, ang bahay-bahay ng bahagi ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran, patuloy na biyaya at pag-iingat sa amin, Panginoon. Ikaw ay santo lang. Salamat na namin sa pangalan ni Jesus. Amen.